Pinakamahalaga sa lahat na masigurado natin ang ating kinabukasan sa espiritual upang tayo ay makasama ng ating mahal na Panginoon. Ito ang pag-asang iniaalok namin sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. Ito ang pag-asang aming ibabalita sa inyo, pag-asa na Diyos lamang ang pupwedeng magkaloob. Isang napakayamang tao ang lumapit sa Panginoon. Hindi malaman kung ano ang gagawin niya sa kanyang kayamanan dahil napakarami. Hindi alam kung saan ilalagay ang kanyang kayamanan. Ang kanyang puso ay nabaling sa kanyang kayamanan, kaya nga hindi niya alam kung paano niya ito gugugulin at ano ang kanyang gagawin. Lumapit siya sa ating mahal na Panginoon at siya ay nagtanong. Pansinin niyo kung ano ang sinagot ng ating mahal na Diyos. Ito'y nakatala sa aklat ng Lucas, chapter 12, verses 18 hanggang 24. Sundan po ninyo para inyong makita ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang mga salita. Okay, babasahin po natin. Nagsabi siya ng isang talinhaga sa kanila na sinasabi, sinagot siya ng Panginoon sa pamamagitan ng talinhaga, na ang sabi niya, ang bukirin ng isang mayamang lalaki ay nagbunga ng sagana. Nag-isip siya sa kaniyang sarili, sinabi niya, ano ang aking gagawin? Napakarami niya ng pag-aari. Kaya nga sabi niya, ano ang aking gagawin? Wala akong pag-iimbakan ng aking ani, ang sabi ng isang taong mayaman. Patuloy, sinabi niya, ganito ang aking gagawin, ang sabi ng isang taong mayaman. Gigipain ko ang aking kamalig at magtatayo ng higit na malaki. Doon ko iimbak ang lahat ng aking ani at aking mga mabuting bagay. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, sasabihin ko sa aking sarili. Ang ibig sabihin niyan, kaluluwa, marami ka ng natipong pag-aari para sa mga darating na taon. Ang sabi ng taong mayaman, marami na akong pag-aari para sa maraming taon. Hindi na ako maghihirap. Hindi na ako mamamalimos. Sabagat marami na akong pag-aari at ito'y aking inimbak. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, at magsaya ka. Ito yung normal na ginagawa ngayon ng mga tao na mayroong hawak na mga salapi. Ang iniisip nila ito ay magpawalang hanggan. Na iniisip nila na pupwede na yon. Magpapahinga, magsasaya, magiinom, wawad na sinasalapi. Iniisip niya na ito hindi maubos sapagkat marami siyang pag-aari. Ito ang sinabi ng tuwiran sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi niya, magsaya ka. Ano ang kasunod? Ang sabi diyan, ngunit sinabi ng Diyos sa kaniya. Tingnan ninyo ang sinabi ng Diyos sa kaniya. Hangal, sa gabing ito, ay babawin sa iyo ang iyong kaluluwa. Sa gabing ito, ang sabi ng Diyos, babawin ang iyong kaluluwa. Isipin ninyo mga kapatid, ang isang senaryo na isang taong mayaman na lumapit sa Panginoon na nagyayabang, na ang sabi niya, marami na akong pag-aari, hindi ko alam ang aking gagawin. Ang sabi niya, naisip ko na ang isang bagay na dapat kong gawin. Gigibayin ko ang aking mga kamalig na maliliit. Magtatayo ako ng malalaki. Iimbak ko doon ang lahat ng aking pag-aari upang magkaroon ako ng pagkain sa mga darating na panahon at hindi na ako magugutom. Ang gagawin ko na lamang ay magsasaya, mag-iinom, magpapahinga, magpapahingalay. Yun na lamang ang gagawin ko sapagkat marami na akong pag-aari. Sabi ng Panginoon, ikaw na hangalang, sabi niya, babawin ngayong gabi ang iyong buhay. Ang sabi diyan, at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Kanino kaya mapupunta? Ang sabi ng ating mahal na Diyos, ganito ang mangyayari sa kaniya na nag-iimpok ng kayamanan para sa kaniyang sarili.
Ganito ang mangyayari sa kanya, sabi ng Panginoon, na nag-iimpok sa ganang kanyang sarili. Anong sabi pa ng huling talata? Hindi siya mayaman sa harap ng Diyos. Huwag ninyong kainggitan yung mga mayaman. Hindi yan mayaman sa harapan ng Diyos. Kung tayo'y mayaman sa salita ng Diyos, kung tayo mayaman sa pagsunod sa Diyos, kayamanang hindi kayang tibagin, kayamanang hindi kayang nakawin, kayamanang hindi maalis sa atin, sapagkat dadalhin natin ito sa langit na bayan, na siyang inihanda ng Diyos na isang pag-asa para sa lahat, upang sa kinabukasan ay magkaroon tayo ng higit na pag-asa. O mga kapatid, walang ibang pagnanais ang Diyos, kundi tayo ay salubungin. Isang pag-asa para bukas, naalisin tayo sa sanlibutan na ito, na napakahirap. Puro problema, puro kasalanan. May mga kalungkutan at pagdadalamhati. Magkaminsan, kahirapan ang ating nararanasan. Subalit sa kabila ng ganitong karanasan, mayroong pag-asang inilala ng Diyos para sa ating lahat. Oo mga kapatid, mga kaibigan, ang pagnanais ng Diyos, tayo makasama sa langit. Ang pagnanais ng Diyos, bawat sambahayan ay makasama sa langit. Katunayan, inihahayag na Diyos ang isang mabuting balita. Symbolically, yung mga anghel na yan na lumilipad sa langit, ang sabi ng Apokalipsis, inihahayag nila ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Kaya mapalad kayo na narito sapagkat kayo makakarinig ng salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa. Mapalad kayong higit sa mga tao na nasa labas sapagkat kayo nandito para inyong tanggapin ang espiritual na pagkain na ibinibigay ng Diyos para sa lahat at ating malalaman ang ating pag-asa sa kinabukasan na mayroon palang inila ng Diyos para sa inyo at para sa akin. Katunayan, ang Diyos ay malapit nang dumating. Ito ang tuwirang sinasabi ng Biblia. Darating at darating, hindi magluluwat ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, Kanyang inihayag sa Biblia ang mangyayari sa inaharap. At kapag naaraman natin ang mga bagay na mangyayari sa inaharap, makakapaghanda tayo, hindi katulad ng isang taong mayaman na nagpahinga na lamang, nagsaya, naginom. Kung ating malalaman na malapit na palang dumating ang ating mahal na Panginoon, maihahanda natin ang ating sarili sa ating espiritual na kalalagayan, sa ating espiritual na buhay, sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Sapagat higit ang kaligayang hinihanda ng Diyos para sa lahat. Kaya nga ngayong gabi, pag-uwi ninyo, tiyak, inyong mababaon ang isang pag-asa sa inyong puso na mayroon palang pag-asa sa kinabukasan na handala nito'y buhay na walang hanggan na ibinibigay ng Diyos para sa lahat. Hindi magluluwat darating ang Diyos. Inihayag ito ng Biblia. Sinabi niya ang mga bagay na mangyayari sa inaharap, kaya nga ito ipinasilip. Ipinasilip sa kanyang lingkod para ang mga tao ay maging handa sa pagparito ng ating mahal na Panginoon. Ipinasilip ng Diyos sa mga bagay na mangyayari sa inaharap. Kaya nga ang tanong ngayon, paano natin malalaman ang mga bagay na mangyayari sa inaharap? Paano nga ba natin malalaman yon? Tayo ba'y sasangguni sa manghuhula para malaman natin ang mga bagay na mangyayari sa inaharap? O titingin tayo sa isang crystal ball at atin itong dadasalan at ipapahayag doon kung ano mangyayari sa inaharap. Ganito ba ang ginagawa natin mga kapatid? Ito ba ang iniisip nating paraan para makita natin ang mga bagay na mangyayari sa inaharap para makapaghanda? O mga kapatid, ang Diyos ay nagpahayag ng mga bagay na mangyayari. Ito'y sa pamagitan na saan? Ito'y sa pamagitan ng Biblia. Para inyong malaman ang mga bagay na mangyayari sa inaharap na ito'y sinabi ng Biblia
Ipinahayag ng Diyos para makapaghanda ang bawat isa sa atin. Marahil sa iba ay alam ang ganitong kasaysayan. Subalit ngayong gabi, atin muling sisilipin ang mga bagay na hinihayag ng Diyos na mangyayari sa hinaharap para makapaghanda ang bawat isa. Tingnan natin ang tala sa aklat ng Isaiah chapter 46, verses 9 and 10. Sapagat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin, ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Ang Diyos ay nagpapahayag mula sa pasimula hanggang sa kawakasan ng sanlibutan. Paano natin malalaman yon? Malalaman natin yon sa pamamagitan ng Biblia. Kung atin itong babasahin, pag-aaralan, ating makikita ang hiwaga ng Diyos na hindi niya kailanman inilihim, kundi ito'y kanyang inihayag sa mga tao na matamang nagbabasa, nagbibigay ng quality time na mag-aral at magbasa ng kaniyang banal na salita. Kaya ang sabi ng Biblia, inihahayag ng Diyos ang bagay na magiging wakas mula sa pasimula. Kaya walang lihim na hindi malalantad. Ang sabi pa ng talata, at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. So, sinong psychic at manghuhula na makakapagbigay linaw sa mangyayari sa hinaharap? Kundi ang Diyos lamang. Hindi pa nangyayari, ipapahayag na ng Diyos. Bagay na mangyayari sa hinaharap para sa magiging kinabukasan ng bawat mananampalataya, ipinahayag ng Diyos. Kaya nga kung ating malalaman ito mga kaibigan, mga kapatid, magpahingalay man tayo sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, kampante tayo sapagkat alam natin ang mangyayari sa atin kapag tayo na mahinga. Alam natin ang mangyayari sa atin kapag tayo ay namayapa na. Alam natin ang ating magiging kahihinatnan kapag tayo ay namatay na. Ang isang tapat na Kristiyano ay hindi na takot mamatay sapagkat alam niya ang kinabukasan niya. Sa isang umaga, gigisingin siya ng Diyos upang dalhin doon sa langit na bayan upang makasama ang ating mahal na Diyos. Pag-aaralan natin yun next week. Kung saan pupunta ang mga taong namatay kay Kristo. Kaya ang sabi diyan, inihahayag ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Kaya nga't magkakaroon tayo ng pag-asa sa kinabukasan kapag atin nalaman ng mga bagay na ito. Ano ang gagawin ng Diyos? Ang sabi ng aklat ng Amos chapter 3 verse 7, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi Kaniyang ihahayag ang Kanyang lihim sa Kanyang mga lingkod na mga propeta. Inihahayag mismo ng Diyos ang mga bagay na lihim sa Kanyang mga lingkod na mga propeta. Sa Kanyang mga anak na tinawag, Kanyang ihahayag ito upang malaman ng mga tao ang isang katotohanan na sa kabila ng ganitong karanasan natin sa sanlibutan, meron pa ring pag-asa kung manghahawakan tayo sa ating mahal na Diyos. Kaya nga, ipinahayag ito ng Diyos sa isang pangitain para makita ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Ipinakita ng Diyos ito ng malinaw sa pamamagitan ng isang pangitain at binigyang kahulugan ng propeta ng Diyos upang ipahayag ang kinabukasan, ipahayag ang kahulugan, ipakita ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Panaginip na binigyang kahulugan ng kaniyang propeta. Pansinin ninyo mga kapatid, mga kaibigan, balikan natin ang isang kasaysayan. Balikan natin ang isang panahon na kung saan ay nabubuhay ang mga propeta at mga lingkod ng Diyos nung panahon na matandang tipan. Kaya kung tayo magbabasa ng Biblia, mga kapatid, wag lamang tayong magbabasa ng bagong tipan. Wag lamang natin babasahin ng New Testament sapagkat hindi yun Biblia. Pag sinabing Biblia, ito'y dalawang aklat na pinaalooban ng 66 na aklat sa loob.
bago at lumang tipan. Pagka bagong tipan lamang ang inyong binasa, hindi yun Biblia, kundi yun ay New Testament. Pero pag binasa ninyo mula Genesis hanggang Revelation, kayo nagbasa ng Biblia. Kaya nga, ang kasaysayan ito ay masusumpungan sa aklat ng Daniel. Kasaysayan na nung saan ang hari ng Babylonia ay naghahari sa kasalukuyan. Tingnan ninyo kung paano ipinahayag ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap. Sundan ninyo. Daniel 2, chapter 1 hanggang 3. At nang ikalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor ay nanaginip si Nabucodonosor ng mga panaginip. At ang kanyang espiritu ay nabagabag at siya'y napukaw sa pagkakatulog. Anong senaryo, mga kapatid? Nanaginip siya ng isang panaginip. Napukaw ang kanyang espiritu sapagat ang panaginip ay lubhang kakilakilabot. Ang panaginip na ito ay kanyang nalimutan. Sino na sa inyo na naginip na nakalimot? Isang panaginip na nakalimutan. Minsan nangyayari yun, di ba? Minsan nangyayari yun kapag tayo na naginip, minsan nalilimutan. Minsan naman, kapag tayo na naginip, kinabukasan, bibigyan kahulugan, at pagkatapos ay tataya tayo ng loto. Madalas, ginagawa natin yan. Sa probinsya, kapag mayroong panaginip, binibigyan kahulugan, at pagkatapos ay tatayin saan? Sa wedding. Di ba? So, iba ang panaginip na ito. Panaginip na mayroong kinalaman sa kinabukasan ng isang mananampalataya. Panaginip na mayroong kinalaman sa ating kahinatnan bilang mga tao na nilalang ng Diyos. Pansinin ninyo, isang panaginip ang ibinigay ng Diyos sa isang hari. At ang sabi pa, nang magkagayo, ipinatawag ng hari ang mga mahiko, mga kantador at mga manguhula at ang mga kaldeo upang saysayin sa hari ang kanyang mga panaginip. Pagkatapos niyang panaginip, dahil si hari, siyempre, ipapatawag niya ang lahat ng kanyang mga cabinet members. Halikayo, magpulong tayo, magmeeting tayo. Meron akong panaginip na napanaginipan, bigyan ninyo ng kahulugan. Ipaaninaw ninyo sa akin, ipaliwanag ninyo sa akin kung ano ang kahulugan ng panaginip. Kung kayo yung advisor, kung kayo yung malapit sa hari, ano ang inyong unang sasabihin? Siyempre, sasabihin ninyo, o hari, ay saysayin mo kung ano ang iyong napanaginipan. Natural, magtatanong ka sa hari, hari, ano ang iyong napanaginipan? Pero kakaiba ang panaginip na ito. Ang sabi diyan, sa gayoy nagsipasok sila at sila'y nagsiharap sa hari at sinabi ng hari sa kanila, ako'y nanaginip ng isang panaginip at ang aking espiritu ay nabagabag upang maalaman ang panaginip. Sabi ng hari, ako'y nanaginip. Bigyan niyo ng kahulugan sapagkat ako ay nababahala. Narito ang mga mahiko, mangkukulam, manguhula. Ibig sabihin, ito yung mga matatalinong tao noong panahon na yaon. Sila ang mga advisor ng hari. Sila ang magbibigay kahulugan kung ano na panaginipan ng hari. Madalas ito nangyayari sa panahon ng lumang tipan. Ang Diyos ay nagpapahayag ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap, mga bagay na mangyayari sa pamagitan ng panaginip, at pagkatapos, ipapatawag ang kanyang mga propeta at ang kanyang mga lingkod, sasaysayin kung ano ang kahulugan ng panaginip. Ganon ang pagkikipag-communicate ng Diyos sa kanyang mga propeta, sa kanyang mga lingkod, upang ipahayag ito sa mga tao ang mga bagay na mangyayari at mga bagay na mangyayari pa sa inaharap para sila ay makapaghanda. Subalit, ang masaklap, ang sabi ng hari, niloloko ninyo ako sabi ng hari. Basta ako'y nanaginip ng isang panaginip. Sa oras na ito, bigyan nyo ng kahulugan kung ano ang aking napanaginipan. Kung kayo kaya yung advisor ng hari, ano kaya ang gagawin ninyo? Basta ang sabi ng hari, nanaginip ako. I-interpret ninyo yung panaginip ko. Abay, kahit na sinong matalinong tao,
hindi niya kayang bigyang kahulugan ang isang panaginip na hindi sinasabi. Kaya ba kaya, mga kaibigan? Walang sinasaysay ang hari, basta sabi niya, ako'y nanaginip. Bigyan niyo ng kahulugan. Kaya ba ninyo? Pag kaya ninyo, bibigyan ko kayo ng 1,000. Hindi niyo makakaya yan. Bakit? Kasi hindi sinasaysay ng hari kung anong kanyang napanaginipan. Kaya nga, sabi ng hari, bitayin silang lahat. Bitayin silang lahat. Dahil hindi nila nabigyan kahulugan ng aking panaginip. Subalit nung panahon na yun, mga kapatid, mga kaibigan, bihag ng bansang Babylonia ang bayan ng Diyos. Ano yung bayan ng Diyos? Ang bansang Israel. At sa bansang Israel, na-captive yung mga kabataan. Kabataan na matipuno, matatalino, mga anak at mga lingkod ng Diyos nakasama sa bihag. At nung sila'y makasama sa pagkabihag, nakita ng hari na sila'y matipuno, magagamit niya bilang mga soldier, kaya kanyang hiniwalay ang mga lalaking ito. Si Meshach, si Shadrach, Abednego, kasama si Daniel. Sila'y iniwalay ng hari para sa isang layunin, sila'y gagamitin bilang mga kawal, bilang mga mandirigma sabagat sila'y matipuno. Subalit, itong si Daniel ay merong kakaibang talentong ibinigay ang Diyos sa kanya. Siya'y nakakapag-interpret ng mga panaginip. Madalas na siya nag-i-interpret ng panaginip hanggang nakarating sa hari na ito ay magaling mag-interpret ng panaginip. Kaya nga kinuha siya bilang isa sa kanyang advisor para mag-interpret ng panaginip. Subalit, ang priority ng hari ay ang kanyang mga cabinet members. Pero nung hindi mabigyan kahulugan, nagbaba ng decree ang hari. Sabi niya, patayin silang lahat. Siyempre, kasama si Daniel, kasama ang kanyang 3 kaibigan. So, ano ang gagawin ni Daniel? Pag binitay sila, kasama sila, sa bibitayin. Kaya nga, kaawa-awa itong si Daniel. Ang sabi ng hari, Ariok, puntahan mo lahat. Ang mga advisor ko, puntahan mo lahat yan. Bitayin mo silang lahat. Nabalitaan ito ni Daniel. Kaya nga si Daniel ay nakiusap kay Ariok na punong kawal ng hari. Sa isang mahinahong pakikipag-usap na sabi niya, Ariok, ang sabi niya, takdaan mo kami ng ilang panahon lamang. Ibig sabihin, mga ilang araw lang. Ang panaginip ng hari, kahit hindi niya sinaysay, ay aking bibigyang kahulugan. Ang sabi ni Daniel, bakit? Sabagat si Daniel ay naniniwala at nananampalataya sa Diyos na ang panaginip ng hari ay kanyang ibinigay para ito ipahayag niya sa kanyang lingkod. Na ang lingkod niya ay si Daniel kasama ng kanyang 3 mga kaibigan. Ang hari ng Babylonia ay hindi niya lingkod ito. Ang lingkod niya ay si Daniel na propeta ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Biblia, walang gagawin ng Diyos kundi ipahayag ang mga bagay na lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Kaya nga si Daniel ay isa sa propeta ng Diyos, kaya nga siya lamang ang makakapag-interpret ng panaginip sa pamagitan ng karunungan ng Diyos. Nagtakda ng ilang araw. Ang punong kawal na ito, at si Daniel ay nanalangin. Sino sa inyo ang marunong manalangin? Wala? Marahil naiiyalang kayo, no? Ito'y panalangin na marubdob na panalangin ni Daniel. Dahil ang kapalit nito'y buhay, kaya nga siya'y nanalangin. Alam ba ninyo ang sikreto para tayo magtagumpay? Kahit sa kabila ng nakapalibot na kasalanan na ito, makakaiwas tayo. Ang kailangan lamang natin gawin ay manalangin sa Diyos. Sa pagbaba pa lamang sa bahay, sa paggising pa lamang sa umaga, manalangin na tayo sa Diyos. Tiyak ang pag-iingat ay ating mararanasan sapagat ang Diyos ay hindi magpapabaya sa kanyang mga anak, mga tapat na anak na umaasa sa Kanya. Pag-uwi natin galing sa trabaho, magpasalamat tayo sa Diyos, manalangin tayo. Kaya nga ang bawat kaanib ng Seventh-day Adventist ay tinuturuang manalangin. Lahat ng mga kaanib na yan ay tinuturuang manalangin. Bakit? Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Kapag tayo nakipag-usap sa Diyos sa pamagitan ng panalangin, iingatan at iingatan tayo ng Diyos sa mga taong nagnanais gumawa ng masama laban sa atin. Kaya nga, ang panaginip ang sabi dyan ay
nakakapagpaiba. Bakit? Sapagat tinutugon ng Diyos ang mga panalangin. Noong ipahayag ng Diyos kay Daniel ang kahulugan ng panalangin, lumapit siya sa hari. At pagkatapos ang sabi niya, mahal na hari, aking bibigyan kahulugan ang iyong panaginip. Mga kapatid, ituloy natin. Ang sabi ng 28 ng Daniel 2, ang sabi daw sa panangit, ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim at siya nagpapaaninaw kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang sabi ni Daniel, ang Diyos lamang ang makapagpapaaninaw ng ganitong mga panaginip sapagkat walang tao dito sa babaw ng lupa na ito na makapagbibigay kahulugan ng linaw sa iyong panaginip sapagkat hindi mo sinaysay. Ang sabi ni Daniel, meron lamang isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga bagay na lihim para ating panghawakang pag-asa habang tayo nabubuhay. Kung ating mababasa sa Biblia, nang sabi niya, muling darating ang Diyos, panghawakan natin. Pag nabasa natin sa Biblia, nang sabi ng Diyos, tayo'y mananahan doon sa langit, panghawakan natin. Pag sinabi ng Biblia na tayo iingatan sa ating mga buhay, panghawakan natin. Bakit? Ang Diyos ang nagsalita. Ito ang pinanghahawakan ni Daniel. Kaya sabi niya, merong isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim at siya nagpapaninaw kung ano ang mangyayari sa huling araw. Basahin ninyo ang aklat ng Daniel 2 pag-uwi ninyo. Mamamangha kayo sa kabutihan ng Diyos. Narito ang isang panaginip na hindi inihayag na nalimutan, subalit sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos, sa pamamagitan ni Daniel, ay kaniyang nabigyang kahulugan. Ang napanaginipan ng hari ay isang malaking ribulto. Okay. Ang kanyang ulo ay ginto. Ang ginto ay kumakatawan sa kanyang kaharian. Bakit? Sabagat isang mataas na uri ng metal. Ito ay symbolical. Wala namang ribulto ng uli ginto. Subalit sa pamamagitan ng panaginip, hindi mabigyan kahulugan at nakalimutan. Subalit sa pamamagitan ng isang panaginip na ipinakita ng Diyos kay Daniel, nabigyan kahulugan kung anong panaginip. Kaya nga, nung sabi ni Daniel, ang iyong panaginip ay isang malaking ribulto, ang ulo'y ginto na manghang hari. Muling naalala ng hari na ito nga ang panaginip ko. Naalimutan ng hari, subalit ipinahayag ng Diyos. Bakit? Dahil ito'y bagay na mangyayari sa huling kapanahunan para makapaghanda ang mga tao noon. Hindi lamang noon, maging ang mga tao ngayon para makapaghanda tayo at magkaroon tayo ng pag-asa sa kinabukasan. Pagdating ng Panginoon, tiyak, kung tayo ay magtatapat hanggang wakas, makakasama natin ang Diyos. Ulo ng ginto na sumisimbolo sa kaharian ng Babylonia na naghahari Nabucodonosor. Ayaw niyang bitawan. Bakit? Napakaganda ng kanyang kaharian. Hanggat maaari ayaw niyang mawala sa kanyang kaharian. Subalit itinakda ng Diyos na matatapos ang kanyang kaharian sapagkat ang Diyos ay magtatakda ng isang kaharian na hindi magigiba at hindi matatapos kailanman, lalagi ito magpakailanman, sapagkat ito ang kaharian na itatayo ng Diyos para tahanan ng mga taong maliligtas, sapagkat mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Isa sa 8 wonders of the world, ang hanging garden ng Babylonia. Naririnig ninyo yan. Bakit? Sapagkat ito'y kasaysayan na naitala sa Biblia na patuloy natin binabasa at pinag-aaralan, subalit sinasantabi natin. Bakit? Sapagkat kontento na tayo sa ating buhay. Hindi natin alam na mayroong pag-asa sa kinabukasan, mayroong pag-asa bukas na inialok ang Diyos. Kung ating malalaman ito ng malinaw, mga kapatid, hindi na tayo takot sa ating mga buhay. Kaya nga, ang ulong ginto ay sumisimbolo sa kanyang kaharian na ito yung ulo ng ginto, ito'y nagpasimula noong 605 BC hanggang 539 BC. Ang pagbilang ng taon, pag sinabing BC ay paurong. Pag AD, ito'y pasulong.
Panahon na kung saan naghari ang Babylonia, 605 BC, natapos siya ng 539 BC, sapagat ito ay inihula sa Biblia na matatapos ang kanyang kaharian. At pagkatapos mo ay babangon ng ibang kaharian na mababa sa iyo. Pagkatapos, matatalo siya. Yun ang hindi niya matanggap. Pagkatapos mo, mayroong babaong kahariang mas mababa sa iyo, ibig sabihin, mas mahina sa iyo, na imposible na siya maniwala. Subalit pinangyari ng Diyos para maipakita ang kanyang kapangyarihan. Ito yung dibdib na pilak na bahagi ng isang malaking ribulto. Ang kanyang ulo'y ginto, sumisimbolo sa Babylonia. Ang sumunod na kaharian ng mababang metal, ito ay ang pilak na sumisimbolo sa mababang kaharian na tatalo sa isang kahariang malakas. Sino yon? Ito yung Persia. Nung panahon na yung mga kapatid, katulad ng isang taong mayaman, walang ginawa ang kaharian ng Babylonia kasama ng kanyang mga soldier, kasama ng kanyang mga tao na nagsasaya, nagiinuman, walang patumanggang inuman at saya. Bakit? Iniisip nila hindi na matatapos ang kanilang kaharian. Iniisip na sila, kontento na sila, iniisip na sila ito'y magpawalang hanggan. Subalit ang hindi nila alam, na inihula sa Biblia, na sila'y matatapos, na sila'y matatalo, na sila'y magagapi ng isang mababang kaharian para maipakita ng Diyos ang mga bagay na mangyayari sa panahon. Paano ipinakita ito ng Diyos? Sa pamamagitan din ng isang nag-aapoy na salita na nandoon sa isang malaking dingding. Ang sabi diyan sa Daniel 5:26, Mene ang sabi diyan, binilang ng Diyos ang iyong kaharian at niwakasan. Ano pa? Teka lang sabi diyan, ikaw ay tinimbang sa timbangan at ikaw ay nasumpungang kulang. Peres ang sabi diyan, ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga taga-Media at taga-Persia. Ito ang inihayag ng Diyos nang sabi niya, ikaw ay matatalo. Kaya nga si Haring Ciro ay pinangalanan humigit kumulang 150 taon bago pa ipanganak. Bago pa ipanganak, itong haring ito, inihula na sa Biblia na siya ang tatalo sa Babylonia. Kaya nga tama ang sabi ng Biblia, nang sabi niya hindi pa nangyayari, inihayag na ng Diyos. Hindi pa mangyayari ang mga bagay na sinasabi ng Biblia na darating ang Panginoon, mangyayari yun. Sapagat dito pa lamang, sa kasaysayang ito, ipinakita na ng Diyos na mangyayari ang kanyang salita. Kaya nga, ang pag-asa bukas ay ang pagtanggap natin sa Panginoon. Ang pag-asa bukas ay magbalik tayo sa Diyos. Ang pag-asa bukas ay magpasakop tayo sa Diyos. Ito lamang ang magbibigay garantiya sa atin para pag dumating ang panahon ng paghatol, kasama tayong maliligtas, makakasama ang Diyos, makakasama ang Panginoon, makakasama ang mga banal na nauna sa atin. Ito ang pag-asang inialok namin. Hope for tomorrow. Pag-asa para sa kinabukasan. Pag-asang hindi kayang bayaran ng salapi. Pag-asang hindi kayang tapatan ng kahit anong yaman sa sanlibutan na ito. Pag-asang ang Diyos lamang ang magbibigay sapagat ang kasalanan dito sa sanlibutan na ito, ang magiging kabayaran ay kamatayan. Kaya nga, sa kasaysayang ito, natalo ang Babylonia, tinalo ng Media at Persia. Ang sabi ng Isaiah 45:1, ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis, kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya. Ginamit ng Diyos ang soldier na ito para matalo ang isang kaharian na iniisip niya na hindi kailanman matatalo. At aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya at ang mga pintuang bayan ay hindi masasarhan. Ang Babylonia, ang kanyang kaharian, imposible na mapasok. Imposible na matalo. Bakit? Sapagat nakapaigot siya ng pader. Pader na kung saan hindi kayang tibagin. Pader na hindi kayang pasukin.
At isa lamang ang main entrance niya. Ang main entrance niya ay sakop niya ang buong ilog. At ang ilog na ito, mga kapatid, ay may pintuang bumababa doon, na kahit ikaw ay merong bangka, hindi ka pa rin makakapasok, sapagat yung kanyang harang ay hanggang ilalim ng tubig, kaya imposible mo siyang mapasok. O anong ginawa ni Ciro? Ang ginawa ni Ciro ay pinatuyo ang ilog. Gumawa sila ng ibang daan para ang ilog ay matuyo. At nung matuyo ang ilog, sila'y pumasok sa isang maliit na buwang doon sa pintuan na yun na nasa ilalim ng kanyang kaharian. At inabutan nila ang mga sundalo ng Babylonia na lango sa alak. Isipin ninyong ilang araw silang umiinom. Ilang araw silang nagsasaya. Lango sila sa alak. Naranasan ko ng malango sa alak. Wala ka palang alam kahit patayin ka. Nalango ako minsan sa alak. At hindi ko na alam kung paano ko nakauwi. Hindi ko na rin alam kung paano ko nagpalit ng pantalon. Hindi ko na rin alam kung paano ako nakatulog. Bakit? Nalango ako sa alak. Ganito ang karanasan ng mga sundalo ng Babylonia. Kaya nga sila ay napatay. Kaya nga ang kaharian ito ay nagapi nila. At yun ay nung panahon ng 539 BC hanggang 331 BC. Ang kasaysayan na inilahad ng Diyos ay nagpasimula sa kasaysayan ng paghahari ng Babylonia. Kaya nga atin itong tutugay-gayin hanggang sa kapanahonan natin para makita natin kung nasaan na tayo. Para malaman natin ang kasaysayan ng sanlibutan na ito at magkakaroon tayo ng pag-asa at makapaghanda tayo. Ang Seventh-day Adventist, ang siya merong malinaw na tugon sa ganitong mga prophecy na ito ay nakatala sa aklat ng Daniel. Malinaw na ipinapahayag ng prophecy ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap para tayo makapaghanda. Kaya nga amin itong ibinabahagi sa inyo. Pagkatapos ng pilak, base sa panaginip ng uloy ginto, ang dibdib ay pilak, ang kanyang balakang ay tanso, at ang kanyang hita ay magkahalong bakal at putik. Ito yung larawang napanaginipan ni Haring Nabucodonosor. Ito ay symbolical, sumisimbolo sa mga kahariang maghahari sa sanlibutan hanggang sa matapos ang kasaysayan ng mundo at ang kahariang itatatag ng Diyos. Okay. Ang sabi ng talata sa 39 ng chapter 2 ng Daniel, ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. Ano ang maghaharing kasunod ng pinak? Tanso. Sino sinisimboluhan ito? Anong kaharian? Sino ginamit ng Diyos? Ito'y si Alexander the Great. Na alam ko na ito'y naririnig ninyo sa kasaysayan. Base sa kasaysayan, ginamit din siya ng Diyos upang magpasuko ng mga bansa at maghari sa buong sanlibutan sapagat ito'y tinawag ng Diyos. Ang sabi diyan sa isang aklat, ako ay nahimok na walang bansa, lungsod o bayan kung saan hindi umabot ang kanyang pangalan. Parang mayroon para sa akin na may banal na kamay na namamahala kapwa sa kanyang kapanganakan at mga pagkilos. Ito ang kanyang naramdaman sa kanyang katawan. Ito ang kanyang naramdaman sa kanyang sarili. Para bagang merong isang kamay na bakal na kumikilos sa akin para magpasuko ng mga bansa. Isang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos para maghari sa sanlibutan na ito. Kaya nga kanyang tinalo ang Medo-Persia nung panahon na kanyang dinigma ito, nung panahon ng 331 BC hanggang 168 BC. So palapit na tayo ng palapit sa panahon na nabuhay ang ating Panginoon. Palapit na tayo ng palapit sa kasaysayan kung paanong ipinanganak ang Panginoon. Palapit na tayo ng palapit kung paano ipinako si Kristo sa cross. Palapit na tayo ng palapit ng panahon kung paanong nabuhay na maguli si Jesus. Palapit na tayo sa panahon kung paano darating si Jesus sa ikalawang pagkakataon para ang pag-asang inihanda niya ay mapa sa atin. Kaya nga tutugay-gayin natin ang kasaysayan. Ipinahayag ito ng Diyos sa pamagitan ng panaginip, kanyang ipinaaninaw kanino? Sa kanyang lingkod ng pangalan ay Daniel. Isang propeta ng Diyos, isang tapat na lingkod ng Diyos na ginamit niya para ipakita ang kasaysayan ng sanlibutan. Para tayo maging handa sa ating buhay spiritual
at ating manahin ng buhay na walang hanggan na inihanda ng Diyos. Chapter 40, ang sabi diyan, at ay kaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Palibhasay, ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat ng mga bagay. Ang ikaapat na kaharian na magpupuno sa sanlibutan ng panahon na yon ay isang mababang uri ng metal. Ibig sabihin, mahinang bansa ulit. Bakit? Sapagkat hindi iniisip ng mga tao noon na sila'y matatalo. Mula sa Babylonia hanggang kay Alexander the Great, ng panahon ng Greece, na siya ang naghari noon. Kaya nga ikaapat na kaharian, ito'y sinisimboluhan ng mababang uri ng metal. Kanino sinisimboluhan ito? Sinisimboluhan ng Roma. Isang kaharian na sumakop sa sanlibutan, isang kaharian na sumakop maging sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, sa isang kasaysayan, ang mga larawan ng ginto, ng pilak o ng tanso na maaaring kumakatawan sa mga bansa at ng kanilang mga hari ay sunod-sunod na binasag ng kahariang bakal ng Roma. So inyo nang nakikita ang kasaysayan. Marahil ito ay alam na ninyo. Bakit? Sa tuwing Semana Santa, inaalala natin diyan na mayroong mga Romanong soldier na nagpako sa ating mahal na Panginoon. So kaya nga ang kasaysayan mula sa matandang tipan hanggang sa bagong tipan, inihula ng Biblia, inihula ng ating pong mahal na Diyos para ay makapaganda sa ating pong kinabukasan. Okay. Mula ng 168 BC hanggang 476 AD. Ibig sabihin, panahon na kung saan ang ating mahal na Panginoon Diyos, ang ating Panginoon Jesus ay nabuhay, nangaral, naipako sa krus, at muling nabuhay. Ang panahon na ito, mga kapatid, ay panahon ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga ayon sa kasaysayan, sino ang nagnanais magpapatay sa ating mahal na Panginoon nung siya'y panganak? Di ba Romano din? Sino nagpapako sa ating mahal na Panginoon? Sino nagpako kundi ang mga Roman soldier? Kaya nga ang kasaysayan ng mga kapatid ay malinaw na sinasabi ng Biblia na malapit na tayo sa katapusan ng sanlibutan. Ang sabi pa ng Daniel 41, chapter 2, at yamang iyong nakita ang mga paa at ang mga daliri, ang isang bahagi na iputik na luto ng magpapalyok at ang isang bahagi ng bakal ay magiging kahariang hati. Yung bakal at putik ay hindi magtatagal yan. Kusang malalaglag at mawawala yung putik. Symbolically, ang kahariang ito ay hindi magiging isa, kundi magiging hati. Kaya nga, nung panahon na yun, mga kapatid, ang sinisimboluhan ng 10 daliri ng paayon sa ribulto na ipinakita ng panaginip ng Diyos kumakatawan sa mga bansa. 10 pababalasik na mga bansa nung panahon na yaon. Ang sabi diyan, ito yung mga bansa na kumakatawan sa 10 daliri ayon sa larawan. Ang sabi ng Biblia, at yamang yung nakita ng bakal ay nahaluan ng putik na luto, sila'y magkakahalo ng lahi ng mga tao. Sila pala ay sinisimboluhan ng mga tao na kung saan sila ay magkakahalo ng lahi. Ibig sabihin, gusto nilang pag-isain ang kanilang bansa para lamang masakop ang sanlibutan. Subalit katulad ng isang kasaysayang ipinakita ng Diyos, kailanman ay hindi magkakalakip-lakip ito, ang bakal at ang putik ay hindi magtatagal, ito'y maghihiwalay. Kaya nga tama ang Biblia, tama ang propesiya, na ito'y magiging kahariang hati base sa Biblia. Marami sa kasaysayan, hindi na natin iisa-isain.
mga maharlikang mga hari, mga royal na mga hari. Sila ay nag-aasawa, pinapag-asawa ang kanilang mga anak para hindi mawala sa kanila ang kaharian. Kaya nga ang sabi diyan, ngunit hindi sila magkakalakipan gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. Hindi kailanman magkakaroon ng pagkakaisa ang mga bansang ito para lamang magkaroon ng isang batas pang buong mundo. Alam ba ninyo mga kapatid, ang kasaysayang ito ay mauulit din ngayon. Bakit? Sapagat gusto nilang hawakan ang buong sanlibutan. Sa modernong kasaysayan ngayon, ay nais din nilang masakop ang sanlibutan. Kaya nga meron tayong tinatawag na United Nation. Di ba nais nila na magkaroon ng isang batas lamang pambuong mundo? Subalit hindi mangyayari sapagat hindi ito ang itinakda ng Diyos base sa kasaysayan. Pinipilit nila na magkaisa. Pinipilit nila na pagkaisain ang sanlibutan. Subalit hindi mangyayari, ito'y base sa hula, base sa propesiya, base sa itinakda ng Diyos sa magiging kinabukasan natin kung ano nga ang ating kahihinatnan. Ito ang naging panaginip ng hari. Isang malaking ribulto na ang ulo'y ginto, ang kanyang dibdib ay pilak, ang kanyang balakang ay tanso, at ang kanyang paa ay magkahalong putik at bakal. Natapos lahat ang mga kahariang sinisimbuluan na iyon. Subalit hindi natapos doon ang panaginip ng hari. Biglang merong sinabi si Daniel sa hari na kanya'y kinagulat. Ano ang kanya'y kinagulat? Ang sabi diyan, merong isang at sa mga kaarawan na mga haring iyon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. Maglalagay ang Diyos ng isang kaharian na hindi kailanman matatalo. Hindi kailanman magigiba. O ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito, at iya ay lalagi kailan paman. Ang kahariang ito ay itatatag ng Diyos na lalagi kailan paman. Base sa talata sa aklat ng Daniel, ang sabi niya, merong isang bato na natibag. Hindi ng kamay, hindi ng tao, hindi alam kung saan ang galing. Hindi malaman ni Haring Nabucodonosor kung saan ang galing ang bato na natibag. Na ang batong ito'y tumama sa isang malaking ribulto at ang ribultong ito'y nagkaputol-putol. Base sa sinisimbuluhan ng panaginip ng hari, ang batong ito ang kahariang lalagi magpakailanman. Ano ang sinisimbuluhan ng batong ito na natibag? Hindi ng kamay, hindi ng tao, hindi na sino paman, kundi kusang natibag, tumama sa isang malaking ribulto. Mga kapatid, sinisimbuluhan ito sa pagparito ng ating mahal na Panginoon. Sinisimbuluhan ito sa malapit na pagparito ng Diyos. Sinisimbuluhan ito ng paghahari ng Diyos sa ikalawang pagkakataon upang siya'y maghahari magpakailan paman. Ang kahariang itatatag ng Diyos kung tayo makakasama. Ang pag-asang inialok namin sa inyo ay mapapasa atin, at ang pag-asang ito, mga kapatid, ay lalagi magpakailan paman. Bakit? Sapagat ang kahariang ito na itatatag ng Diyos, hindi kayang tibagin ng sino paman, kundi Diyos mismo ang magtatatag upang gisingin ang mga tao na namatay sa Kanya, gisingin ang lahat ng mga taong tapat, gisingin ang lahat ng mga tao na tumanggap sa Kanya, gisingin ang lahat ng mga tao na merong Kristo sa kanilang puso para sa pagparito ng ating mahal na Diyos. Pag-asang inialok niya sa atin, pag-asang ibinibigay sa atin, pag-asa na kung mapapasa atin lamang, makakasama tayo sa mapalad na ililigtas ng Diyos at mananahan sa langit na bayan. Wow, mga kapatid, mga kaibigan. Sana'y dumating na ang paghahari ng Diyos.
Sana'y itatag na ng Diyos ang kanyang kaharian. Marami tayong mga problemang kinakaharap. Marami tayong mga kalungkutang nararanasan. Marami tayong kahirapang na-encounter sa buhay. Marami mga problema na nagbibigay daan para tayo ay may stress. Marami mga bagay na nagbibigay daan para tayo ay makaisip na magpakamatay. Marami mga bagay na nagbibigay sa atin mga suliranin sa buhay para tayo manghina sa pananampalataya. Kapatid, kaibigan, ngayong gabi, kung iyo lamang pangahawakan ng pangako ng Diyos na magtatatag siya ng kahariang lalagi magpakailanman, mawawala ang lahat ng kalungkutan sa buhay, mawawala ang lahat ang mga problema natin sa buhay, sapagkat Diyos ang magbibigay sa atin ng ibayong kasiyahan sa ating mga puso na hindi kayang ibigay ng sanlibutan.